of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart.
Build My Life. Yan po ang pamagat ng awit na ating napakinggan. At yan po din ang ating panalangin. Panginoon, buuin mo ang aking buhay. Panginoon, ikaw ang magtatag sa aking buhay. Buhay na banal, ganap at kasiyasiya. Magandang umaga po at magandang araw sa lahat ng mga giliw nating sumusubaybay sa ating daily devotionals. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 9, 2020. At ngayon din po ang huling araw hanggang mamayang gabi, ang huling araw ng Feast of Tabernacles. Ngayon, tatapos po, mamayang papasok tayo ng Shabbat. Pag nagdilim na po, ngayong araw na ito, tapos na ang Feast of Tabernacles. At nawa, tanggapin natin lahat ang biyaya ng Feast of the Great Harvest and Feast of Ingathering, ang Feast of Tabernacles. Maraming salamat po. Lahat po ng ating daily devotional ay updated po nasa YouTube, JLG Space TV. Inyo pong puntahan sa YouTube at huwag na rin yung kalimutan na mag-subscribe and i-press nyo rin yung bell icon upang lahat ng updated o bago nating mga ina-upload na mga devotionals ay ma-notify po kayo. Amen. At tayo po ay magsilbing pagpapala sa nakararami, sa mas maraming tao, mas maraming maabot nitong ating programa, mas maganda, mas maraming magkakaroon ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Yan po ang layunin ng ating mga online services. At ako po'y nagpapasalamat sa walang humpay, walang sawang pagsusubaybay sa ating napakagandang araw-araw na mga online activities. Samahan niyo po ako sa panalangin bago tayo magsimula. Amen. O our Father in Heaven, maraming salamat muli. Isa na namang araw ng pagpapala. Isa na namang araw ng biyaya, ng pagtatagumpay, biyaya ng kalusugan, biyaya ng probisyon sa aming mga pangangailangan. Pagpalain mo kaming lahat, sa araw na ito, ibuhos mo ang masaganang biyaya sa bawat pamilya na kasama ngayon sa aming daily devotional. Pagalingin mo ang sino mong may sakit, karamdaman, ang probisyon mo, O Diyos, sa lahat ng may pangangailangan, ang pagpapalakas sa mga nanghihina, ang patnubay mo sa mga nalilitot, ang inyong kagalakan sa mga nalulumbay, at ang karunungan upang unawain ang mga banal na salita. Maraming salamat. Pagpalain mo itong araw na ito sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ang ating topic po ngayon ay pinamagatang Admitting Your Need. Admitting your need. Ibig sabihin, aminin natin ang ating mga pangangailangan. Aminin natin ang sitwasyon natin. Huwag nating ikubli sa Diyos ang katotohanan na pinagdadaanan natin. Kailangan lumaya po tayo. Huwag natin ikubli mga struggles natin. Huwag natin ikubli sa Diyos ang mga bagay na nahihirapan po tayo. Kailangan enjoyin natin ang ating mga buhay sapagkat yan po ang pangako ng Diyos to give us life more abundantly. Purihin ang kanyang pangalan. So admitting your need, at ang ating key passage ay aking babasahin sa Luke chapter 15 verse 11 to 32. Luke chapter, hanapin natin ang Luke chapter 15 verse 11 to
32. And I will read from the New International Version Bible. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fatted calf and kill it. Let's have feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fatted calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him." Last 3 verses. "But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fatted calf for him.' 'My son,' the father said, 'you are always with me, and everything I have is yours.'" Last verse. "But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found." End of reading in Luke chapter 15, beginning 11 to 32. Yan po ang ating pag-uusapan, ang salita ng Diyos patungkol sa isang ama na may 2 anak, panganay at bunso. Alam na natin lahat ang istorya nito. Laging na-preach ito sa mga simbahan, laging napag-aaralan ito sa ating School of Workers. Ito ay isa sa mga unang mga lessons natin kapag tayo po ay nag-aaral.
ng salita ng Diyos. Pero iugnay natin ang kwentong ito sa istorya pa rin ni Samson. Kasi meron pong mga characteristics o mga biblical principles na pwede nating makuha sa ating mahabang binasa at i-relate natin sa pagpapatuloy natin sa kwento ni Samson. Maalala po ninyo na mula pa nung Lunes at Biyernes na ngayon ay panglimang araw na ang kinukuha nating aral o ang pinag-aaralan natin ay isang Bible character na judge ng Israel, isa sa mga judges ng Israel, 20 years na naging judge. Pero alam natin ang nangyari, napahamak siya sapagkat siya ay naglaro sa kasalanan, hindi nakinig sa maraming payo at mga pangungusap ng mga kanyang mga magulang at ang kanyang mga kaibigan, at nagpatuloy siya sa kanyang pagkakasala until dumating ang isang araw na hindi na namamalayan, iniwan na siya ng presensya ng Panginoon. At alam po natin yung kwento kahapon, namatay po si Samson, nagsama pa siya ng libu-libong mga lalaki at mga babae dahil sa huling pagkakataon ay humingi siya sa Diyos ng kalakasan upang maipaghiganti niya ang ginawa ng mga Philistines sa kanya at lalong-lalo na yung ginawang pagbulag sa kanyang mga mata, hindi lamang pagbulag kundi pagdukit sa kanyang mga mata. And he was humiliated. Pero katulad ng napag-usapan kahapon, the God that we serve is the God of not only of a second chance, but the God of many chances. So despite the fact that Samson was bound by the enemy, God had a plan for him, and God has a plan for you. Katulad nga po ng pinag-usapan natin sa istorya ni Samson, siya po ay iginapos ng kanyang mga kalaban at may plano po ang Diyos para sa kanya at may plano din ang Diyos para sa atin. Kaya nga lang, kung gusto nating maging malaya sa lahat ng bondage of Satan, if you want to be freed from the bondage of Satan, sa susunod pong mga pangangaral ko, mga minamahal, ituturo ko ang 6 important steps that we must take, which we will meditate and act upon during this next few days. At siyempre yung 6, yung 6 na importanteng mga hakbang na dapat nating sundan upang makaranas tayo ng tinatawag na freedom from Satan's bondage, ay sisimulan natin sa araw na ito. At yung kasunod, yung hindi natin madaanan, ay pag-aaralan naman natin sa mga susunod na daily devotionals. Ano po ang first step? Sa 6 steps, important steps na dapat nating tahakin, dapat nating gawin, to meditate and act upon. Ito pong 6 na ito ay tuturuan tayo kung paano tayo lalaya sa bondage ni Satan. And number 1, or first in the 6 steps, ay recognize the power of confession. Nga po ba ang ating title ng ating topic ngayon ay admitting your need, ang pag-amin sa ating pangangailangan. At ito nga po ang unang hakbang na ating pag-aaralan. Recognize the power
of confession. Hanggat wala pong confession, hanggat hindi natin ina-admit, kino-confess at nire-repent ang mga bagay na hindi tama sa buhay natin, hindi po tayo lalaya sa bondage ni Satan. So we need to recognize the power of confession. Well, mahirap ang confession, mahirap pong aminin ang isang bagay kapag hindi tayo marunong magpakumbaba. Ang nahirapan pong mag-confess, mag-admit sa kanyang mali o kasalanan ay isang taong punong-puno ng pride. Ang malimit pa nga, instead na yung ating problema ang ating dapat esikasuhin, dapat bigyan pansin, minsan ang defense mechanism ng marami ay hahanap sila ng mali sa iba upang yung kanilang mga sariling problema ay mapagtakpan. Pero kahit na po anong gawin natin, hanapan man natin ang iba, ang pagkakamali ng iba, hanggat hindi tayo ang mismong aamin sa ating mga pagkakamali, hindi po tayo lalaya. So, first of all, mga minamahal, we must face up to your needs. Kumbaga, kinakailangan na ito pong pag-amin na pinag-uusapan natin ay harapin natin yung ating pangangailangan ng grasya ng Diyos. Mahirap po talaga na gawin ang confession, admission, repentance kapag punong-puno tayo ng pagmamataas. So meron tayong i-admit natin na meron tayong pangangailangan. Aminin natin na kung wala ang grasya ng Diyos, hindi tayo makakalaya. And this is not the first step by accident. Hindi po ito yung una sa 6 na hakbang na nagkataon lang. Ito talaga ang kailangan, ang unang hakbang sa paglaya sa bondage of Satan ay the power of confession. We must face up to our needs. Admitting your needs. Yan nga po ang title. At ito, mahalagang mahalaga. Ito talaga ang number 1. Hindi natin pwede bang number 2 na lang? O number 3 na lang, baka medyo mas magaan. O number 4, kaya number 5, number 6. Hindi po. Mahalagang mahalaga. Hindi mo magagawa, hindi natin magagawa yung steps 2, 3, 4, 5, 6 na hindi ito. Requirement po ito ng steps 2, 3, 4, 5, 6. Itong step number 1. Recognize the power of confession. Kaya nga sabi ng Biblia, confess your sins to one another. Kasi, alam niyo ho, pag nag-struggle tayo, pag tayo lang po nakakaalam sa ating mga struggles, minsan bigla na lang tayo naglalaho, biglang tayo nawawala. Kasi nga, hindi naman tayo talaga humingi ng tulong para palayain tayo ng Panginoon, matulungan tayong ipanalangin ng ating mga kapatid. Well, kung hindi mo man masabi sa iyong kapatid dahil masyadong personal, masyadong private yan, ang sabi naman ng 1 John 1:9, if you confess your sins to God, He is faithful to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Di po ba yan ay pangako ng Diyos? If, sabi niya, if you confess, hindi sinabing when you confess. Ang sabi po, if you confess your sins. Kanino? To God. He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. And so, all of the power God possesses cannot do one thing for you until you recognize that God has placed within you His power to lead you out of defeat and despair. Hallelujah. Lahat po ng kapangyarihan ng Diyos
amen, ay ibibigay naman niya sa atin para pangunahan tayo sa buhay na makapangyarihan, pangunahan tayo sa buhay na nagtatagumpay, hindi sa klase ng buhay na tayo ay defeated, we are living in defeat and living in despair. Meron pong kapangyarihan ng Diyos na pwedeng ibigay sa atin. Pero ang power ng Diyos na yan ay ibibigay lang kapag tayo mismo ay umamin sa anumang bagay na hindi tama sa buhay natin. Panahon na mga kapatid sa paglaya. Hindi ba tayo napapagod sa ating buhay kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan? It's high time, napapanahon na tayo po ay magbalik sa Diyos. Napapanahon na para tayo ay hingin ang grasya ng Diyos. Alam niyo ho, ang Diyos naman, kung yung babaeng nangangalun niya, nahuling nangangalun niya, ay dinala sa kanya, di po ba? At hinatulan ng mga tao, at ang sabi sa ating Panginoon Jesus, na susulat ayon sa batas ng babaeng nahuli sa ganitong kasalanan, ay kamatayan ng parusa. Ngunit ang Panginoon sa kanyang pagiging maamo, isang pastol na maamo, isang tagapagligtas na maamo, umiral ang kanyang grasya. At ang sabi niya sa mga taong nag-aakusa sa babae, ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang bumato. Isa-isa pong nagpulasa, nag-alisa ng mga tao, at ang naiwan na lang ay siya at ang yung babaeng nahuli sa pangangalun niya. At ang sabi, hindi rin kita i-condemn. Humayo ka, sabi, go and sin no more. Sin no more. Pag sinabing confession, repentance, admission, ang kasunod po nun, sin no more. Hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan. I believe in positive thinking. I believe a man can mentally take himself out of the doldrums and utilize his natural mental powers in a greater way. But with God's power, mga minamahal, we can lift ourselves from sin by our spiritual bootstraps. Amen? So meron tayong kakayanan. May grasya po ang Panginoon. Ang sabi nga po kung babasahin ko po sa John chapter 1 verse 12, ang sabi po doon, but as many as received him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ganda po, no? John chapter 1 verse 12. Ang sino mang tumanggap sa kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Even to them, kahit na sila na naniwala sa kanyang pangalan. Isipin uli natin, mga kapatid, think again of Samson. Sa 4 na araw nating napag-usapan, isipin niyo uli ang naging kalagayan ni Samson. He thought he could play with sin and not eventually play with sin and not eventually pay. Hindi po pwedeng naglaro ng kasalanan until sa tingin niya hindi niya pagbabayaran ang kanyang nagawa. Tandaan natin, God, sabi niya, I am faithful and just. Ako ay tapat at makatarungan. Di po ba? There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. May daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit ang dulo nito
ay kamatayan. Hindi pwedeng laruin. Hindi po pwedeng sabihin natin na, nakagawa ako ng mali, hindi ko nagagawin. Hindi pwedeng mag-decide ka lang na hindi mo nadala sa Panginoon yung pangyayari. Actually, sa Kanya una nating babanggitin. Kasi hindi pa settled yun, yung isinantabi mo lang. Walang closure yun. Sapagkat nagkasala, nagkamali, then na-realize na mali, tumigil sa pagkakamali, okay yon. Pero hindi pwedeng tumigil lang sa pagkakamali na walang action na gagawin. Kinakailangang iayos ang na-realize na mali. At ang pag-aayos nun, haharap tayo sa Diyos at aminin natin, ano bang nakakahiya dun na tayo lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, humingi ng kalinisan. Handa naman siyang magpatawad. So, he felt he had it in control and that he was the master of his faith. Yan po ang thinking, mindset ni Samson. Akala niya na sa paglalaro ng kasalanan, siya ang may control. Nakala niya siya ang master sa kanyang kapalaran. Hindi po. Sa Diyos ang mali ay mali. Pero hindi naman siya humahatol agad unless sa dami ng warning, sa dami ng mga payong tinatanggap natin, advices, counsel, ay hindi pa rin tayo sumunod. Sabi ko nga, may kalalagyan tayo. So, yung nabasa natin kanina, yung istorya ng prodigal son. Think of the prodigal son whose escapades are described in Luke chapter 15, 11 to 32. Confidence was his name. Anong ginawa niya? His inheritance was a well that would never run dry. Ang tingin nitong bunsong anak, ang kanyang kayamanan ay katulad ng balon na hindi matutuyuan. Payday came early, and he sat in that barnyard sharing a meal with pigs. Di po ba? Binasa natin kanina. Dumating na ang araw ng pagbabayad. Napaaga nga eh. Payday came early. Anong ginawa niya? Na dahil sa kanyang gutom, gusto niyang makibahagi maging sa pagkain ng mga baboy. So likely he had been sitting there for many days and thought of home many times. Doon siya nagtatrabaho, doon siya kasama ng mga baboy. Sumagi sa kanyang isip of the thought of going home many times. Pero anong meron? But his foolish pride kept him from confessing his sin. Yung tinatawag nating foolish pride will keep us from confessing our sin. At least dumating yung pagkakataon, finally, there was one last pygmy that broke the back of his spiritual pride. Dumadating naman yung tinatawag nating day of pwede mo nang maisip, realization, yan ang tawag natin. Dadating naman yung araw na ma-realize natin ang ating mga pagkakamali. Tulad ng prodigal son, the scripture says, he came to himself. He came to his senses, sabi sa ibang translation. Anong ibig sabihin? It means he was finally
willing to admit that he had made a mess of many things. Bumalik sa kanyang realization, sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, na at long last, finally, naging willing na siyang aminin ang mga nagawa niyang messes sa kanyang buhay, mga kaguluhan. So, he stopped blaming luck. He stopped blaming his friends. And he said, "It is me, O Lord, standing in the need of prayer." Yun lang naman yun eh. Pag dumating na po yung panahon na na-realize natin ang mga bagay-bagay, alam nating mali ang mga nagagawa natin, minsan nahirapan tayong bumalik sa Diyos kasi nga punong-puno tayo ng pride. Punong-puno tayo ng pagmamataas. Ano na lang ang sasabihin nila? Ang daming humahanga sa akin. Ang daming naniniwala sa akin. Paano na lang? Yun ang pride. Samantalang pag sinettle natin sa Panginoon ang mga problema natin, pwede naman tayong i-bail out ni Lord kasi nakita naman niya na right ang puso natin. Pero the more na nabubuhay tayo sa pride, the more na ikinukubli natin yung ating mga gawa. At sa halip, ituturo pa natin yung problema ng iba. Instead na yung problema natin ang asikasuhin natin sa Diyos. Instead, yung mga sitwasyon natin ang inaasikaso natin sa Diyos. Minsan, para mapagtakpan yung ating mga sariling itinatago, ay hahanap tayo ng pwedeng ibutas sa iba. At hindi po tama yun. Mali po yun. Hayaan natin ang bawat isa ay haharap sa Diyos. Pero ang mahalaga, kung ano tayo, ang mahalaga, isettle natin ang mga sarili nating mga problema. Hallelujah. Today, come to yourself. Kapatid, come to yourself. Be honest with yourself and admit your need. Wag mo nang ipagpabukas. Ngayon ang araw, bumalik ka na sa iyong sarili. Maging tapat, maging totoo ka sa iyong sarili, kapatid. At aminin mo sa Diyos. Sa Diyos mo aminin. Kaya nga mga simbahan natin walang confession box. Kasi hindi nyo naman kailangang aminin maliban na lang. Hindi nyo kailangang aminin sa tao maliban na lang kung kailangan ng counseling para matulungan tayong lumapit sa Diyos. At lalo na kung may mga taong involved sa problema natin. Kaya meron tayong minsang mga hinahanap na mga counselors, tagapayo, taga-advise. Hindi ibig sabihin na confess your sins to God, so wala nang kinalaman ng tao. O nga, confess your sins to God nga, ginagawa ba natin yun? Hindi, nahiya ako. Hindi, may takot ako sa Diyos. Yung nga, humingi ka ng saklolo, humingi ka ng tulong, lumapit ka sa mga taong alam mo na makakatulong, makapagbibigay ng tamang payo sa iyo. At kapag humingi ka ng payo, kahit mahirap pa yun, huwag kang mamimili ng susundin mo. Na kapag ang ipinayo sa atin medyo mahirap, personalin natin yung taong nagbigay ng payo sa atin. In the first place, tayo po ang may problema Kumbaga, hindi naman yung hinihingan natin ng payo ang may problema, tayo po ang may problema. So, be honest with yourself and admit your need. Kaya nga ang topic natin, admitting your need. And acknowledge that you cannot help yourself. I-acknowledge mo yun, Lord, hindi ko kaya. Mahina ako. Ang dami ko ng attempt na gustong isuko na ito. Alam niyo, pag Kristiyano po tayo,
pag nakagagawa naman tayo ng mali, meron namang conviction eh. At nag-a-attempt naman tayong isuko eh, pero wala tayong lakas. Inaalipin tayo ng kasalanan. So kailangang harapin na. Acknowledge that you cannot help yourself. You have already tried and look where it has gotten you. Ilang beses na tayo nag-try na isuko ang ating buhay sa Panginoon. Pero saan tayo nakarating? Try lang tayo ng try, pero hindi na kailangan ng try. Kailangan na ngayon ang decision, yung pag-amin sa ating mga nagagawang mali. Aminin lang po natin. At ang Diyos naman ay handang magpatawad. Amen? Admitting your need. Yan po ang ating tinatalakay na napakagandang paksa. Amen? And bago po tayo magtapos, i-declare natin ito. I cannot help myself. I rely this day upon God alone. Sabihin natin, I cannot help myself. I rely this day upon God alone. Amen. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Lord God in heaven, dinadalahin ko po ang patuloy na kalakasan ay ibigay mo po sa amin. Ang grasya na ma-realize namin na hindi kailanman kami ay lalaya sa bondage of Satan kung hanggang ngayon ay hindi namin kayang gawin itong unang hakbang, ang paglapit, ang pag-amin sa aming mga maling nagagawa. Tulungan mo kami, O Diyos, at bigyan ng grasya na lahat ng ito ay aming magawa upang tuluyan na kaming lumaya sa anumang tanikala ng kaaway. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Purihin ang Diyos at maraming salamat sa kanyang grasya. Malaya na tayo. I cannot help myself, sabi nga natin. I rely this day upon God alone. Biyernes po ngayon, pagkalilimutan, Hope Hour po, mamayang 1:00. At 7:00 naman ang OYF, ang Online Youth Fellowship, 7:00. Bitahan po ninyo, lalo na po yung mga kabataan na makapakinig sila ng salita ng Diyos. Ito po ang inyo pong kasama, Bishop Rene Along po. At ako'y nagpapasalamat na kayo ay hindi nagsasawang tangkilikin ang ating programa, ang ating daily devotionals. God bless and Shalom!